Nakatalikod. Half court, ibabato yung bola. Sablay yung kay KD. Si Steph, nakatalikod, binato yung bola patalikod. Pasok. Iba talaga eh. Hindi talaga normal si Steph Curry, Yung kay Steph kasi talagang parang automatic na eh. Muscle memory na lang sa kanya eh. Di ba dati nagkaroon pa nga ng classification yun na baka strict shooter or kasi may pure shooter, may strict shooter. Si Steph parang hindi ko na siya maka-classify in like maybe between those two, pag ganon. Hindi, lahat kasi off the catch, off the dribble, lahat eh. Pull up, lahat eh. Wala, GOAT talaga ng hindi ko talaga, yun talaga yung isa sa mga pinaka-amazing na yung 100 something plus in a row na 3-point shot, di ba? Yung kay Steph. Grabe yun. Grabe. Nakakapagod yun Bigat-bigat ng bola tapos patong gano'n. Tapos in a row, walang sablay. Sabi pala nung closest source natin kay Steph, which is si Draymond Green. Sabi niya baka daw last run na daw to ni last run na ni Steph Curry for the championship with Jimmy Butler. Ako parang ayoko maniwala kasi bata pa siya eh. Parang may mga 1 to 2 years pa naman si Steph. Pero ang question ko pala diyan sa inyo, pag nanalo ulit ng championship si Curry, tingin niyo ba pwede na siyang isali sa GOAT debate along with LeBron and Jordan? Yeah, bro. Ilan na ba niya if ever? Pang-5. Kung magka 5th championship siya tapos si LeBron 4 pa rin. Saan na siya nun? I think mapupunta na siya sa top 5 conversation. Top 5. Pero hindi pa as in yung GOAT debate like between kasi between Jordan and LeBron. Meron ng argument si Steph sa GOAT debate kasi the reason why I'm saying that is because si LeBron, era ni LeBron to eh, di ba? Ang haba nga ng era ni LeBron eh. Era ni LeBron to. Naka-4 si LeBron sa haba ng era niya. Mm-hmm. Si Steph, during the era of LeBron, naka-4 din. Pag naka-1 pa si Steph, mas marami pang championship si Steph kaysa kay LeBron. Mm-hmm. So yeah, may argument si Steph, bro. I totally agree with that. Nag-agree ka? Payag ka nun sa idol mo? On par na sila. But I guess as far as being the greatest between the two, tama naman talaga yung sinabi ni Cedric, di ba? Kung iran mo, tapos natalo ka pa nung player na yun. But I guess it's, na din, di ba? It's fair to say na dapat, he deserve it. Kasi imagine, di ba? Ilang rings meron si Magic Johnson versus kay Larry Bird. Mm-hmm. Pero, era nilang dalawa yun Shared yung era na yon, Magic and Bird. Pero since mas maraming rings si Magic kay Larry Bird, mas nasa taas ng ranking si Magic kaysa kay Larry Bird. Mm-hmm. Even if it's the same era. Ganun di ba? Another argument for Steph is nag-start yung pick ni Steph, nanalo sila ng championship, yung buong league on how the game is played, nag-iba because of him. Yung impact niya towards bukod sa championships, bukod sa MVPs, All-Star selection, yada-yada, yung influence niya sa game ng basketball, ang laki din. Diba? Hindi lang sa NBA, even on other leagues, nagiging heavy, 3-point shooting heavy na. Kahit yung mga bata, mas gusto na nagti 3-point shot. Yung ganong characteristic, pag sinabing you change how the game is played, like single-handedly, like parang parang pang-GOAT na description na yung mga ganon. Exactly. Yung description niya. Yes. Si Jordan, in some ways, he also changed how the game is played, di ba? Kasi biglang ang daming high flyers na players na lumabas after ni Jordan. Kaya lumabas sila Kobe, sila Tracy McGrady, sila Vince Carter. Kasi yung game nila, they're shaping it around Michael Jordan. They want to be like Mike. Ngayon, big man era kasi din yun eh. Big man era. Tapos biglang si Jordan is a guard. Tapos denominate niya yung era. So biglang naging guard heavy after ng era ni Jordan.
yung league. Tapos, nung era na ni LeBron, wala man sinasabi na wala masyadong maraming players na sinasabi na I want to be like LeBron or yung game ko is tinetailor ko like LeBron. With Jordan and LeBron James, ano kasi sila, let's say, phenom. Kasi they're coming from, like, ano sila na bata pa lang magagaling na talaga maglaro. Hmm. So, yun siguro yung comparison na lang between them. Pero Sa bagay si Steph Curry, wala naman Oo. siyang ganong hype. Ay, meron din kasi, tama ba yung school niya? Anong school ba yun? Gonzaga ba yun? Hindi. hindi. Davidson. Davidson pala, Mm. yes. Mhm. May yung may hype din siya nung time na yon, but not as much as LeBron and Jordan. May hype din si Curry noon kasi yun nga, top tier shooting kasi yung ano niya pa rin kahit nung nandun siya sa Davidson Underdog yung Davidson kasi noon Mhm. Binuhat niya. Karon kasi ng issue lang kay Steph noon nung nag-start siya because of the ankle injuries. Kaya parang na-turn off yung mga sa kanya executives na mag-all in sa kanya. Buti na lang, thankfully yung Golden State nag-all in sa kanya despite the injuries dun sa ankle niya. Tinrabaho niya naman din hard work. Pero ayun nga sa akin, isa pang championship ni Curry. Nako po, delikado ang legacy ni LeBron.